Ako, katulad ng sinasabi ko, aside sa calling, I prayed for it. I prayed for it. Mga 3 months. 3 months akong nagdasal kung itutuloy ko. Kasi lumabas na yung sign. Aside sa sign, I prayed for it non-stop. Kasi syempre, may pamilya din tayo. Alam natin na politics is magulo. But I think if you have a pure heart, really to help, alam mo, gusto mo kasi magpabago ng buhay. Marami na akong nakitaan, and hindi lang sa mga nakakasalamuha ko. Even sa showbiz industry, sa atin, merong mga artista, merong mga kapwa press na may hirapan. Ang bigat, tas hindi mo matulungan, ang bigat sa loob pag hindi mo natutulungan. So, I think pag pinasok mo na yung public service, parang mas magkakaroon ka ng lalo ng authority at saka power to help people. Kasi ang ginagawa ko before, pag hindi ko kaya, di ba nagbebenta ako ng mga gamit ko, pangtulong, and yung, syempre may mga personal needs tayo, tapos may mga foundation na susulatan ka or mga politicians para makahingi ka ng tulong para dito sa taong tutulungan mo. Minsan hindi ka nababalikan agad. Ay, nagawa mo yun, Mars? Yes. Sulat? Oo, sumusulat ako para, kasi hindi ko naman kayang matulungan lahat. So, I also went to PCSO para matulungan tong tao na to. Yung hinihingi kong tulong, hindi para sa akin para sa ibang tao. So, parang inisip ko, finashback ko lahat ng mga, ba't hindi na lang ako tumakbo para mas lalo akong maraming tulungan. And mas may konsehal siya, may influence, kahit paano baka mas pansinin ka. Kasi syempre pag artista hindi masyado, oo, papansinin ka, pero pag nasa public service, ay yan, merong mga law kasi, di ba, merong mga program, may mga ganon na para sa mga politicians. So, I think I can help more people. Oo. So, let's start talagang, eto, I think yung pagiging counselor, feeling ko marami akong matutulungan dito, lalo na sa Pasig. Lalo na nung bumaba ako. Naglilibot ka na? Last year po. July, August. Yan, mga August pa ako umiikot. Wow. Attorney Sana. You think there's joy in power? Kasi parang gano'n pinupuntang taas. Or may iba ba bang ibibigay na kasayahan sa'yo? You're into para sa position, para lalong makatulong? Sa akin mo, I think na helping is just the factor. It's not the power, but the reach na kaya mong itulong. Kasi syempre kami, tumutulong kami before sa Zamboanga, Iloilo, kasi contractor nga kami. So, hindi kami nakakatulong kami here in Pasig, pero it's not focused. Parang we go around sa iba-ibang, kung saan kami may project, kung kami nagbababa ng mga medical missions, balik-eskwela programs, tumutulong kami mga wheelchairs. And then 2 years ago, sabi ko sa asawa ko, baka pwede magbigay tayo ng wheelchair, quad cane, yung mga medical equipment. Naging maayos naman. Kasi we coursed it through barangay captains, yung mga konsihal ng Pasig. Sila yung namimigay kasi sila yung nakakaalam sa constituents. And then, sabi ko pangarap ko magkaroon ng medical mission, which is nagawa namin. Dapat nung birthday ko last year, in November, pero mas napaaga siya.
May pa lang nagbaba kami ng medical mission. So yung reach sa tao, na alam mo, kailangan nila ng tulong. Parang yun yung move pa rin para sa amin na to move forward, to keep going what we're doing. Swerte naman, napofocus na sa Pasig yung... Yung cabinet coordinator dito, how was it running or competing with you? Are you comfortable answering, Ate Sarah? Yeah. Okay. Wow, sweet. Actually, sobrang suntok sa buwan ang sinasabi nila kasi syempre, ang kalaban namin isang pader, isang soto. Pero syempre, we're taking our chances. And syempre, bilang isang lehitimong Pasigenyo at alam ko kung anong nangyayari sa paligid ko. At syempre, nakatira ako sa sentro ng Pasig. I think I have wag naman overconfident na I think I have a good to compete. It's friendly competition. Election is just one day, no? So, yun lang yung inaano ko na I want to enjoy what we're doing ngayon, the campaigns, going down. Kasi being a first time na papasok sa public service, gusto kong ma-enjoy lang yung makilala kong mga tao. And by that, siguro na natutuwa din ang mga tao sa akin kasi very excited silang makilala ako. Yeah. Okay naman po kayo. Okay, it's hard. It's definitely a different path from being in the private sector. Siyempre, nandun na madaming ibang mga bago sa akin. Like, I just can't go out, no? Or kailangan may kasama ako palagi. Yun yung parang naiba sa buhay ko. Being busy. So, kasi ang nangyayari, I still work. Hindi ko pwedeng pabayaan din yung company namin. So, multitasking kami. And syempre, isa din akong ina, so I have to make sure in the evenings I'm with my kids. Just like Rose, who is a mom as well. Anyway, thank you po. Yun nga, kasi di ba, nag-ano sila, yung may foundation sila. So, napasama ako sa medical mission nila. And then, nag-start kami magkakilala. May nag-invite lang sa akin sa medical mission ng St. Gerard. And then, doon na nag-start. Hanggang sa, tatakbo na siya for Pasig. And then, she asked me if I want. Kasi nga, nalaman din niya talaga taga-Pasig. O, taga-Santolan. So, hindi naman ako umuoko agad. Alam niya Ate Sarah yan. Tagal pa. So matagal ka bago niligawan, bago ka napasal? Kasi sabi ko, magdadasal pa ako. Asking for a sign. Kausapin ko pa yung pamilya ko. 3 months ba ako bago nakabalik sa kanya para mag-decide to run. So finally, ano yung sign? And paano ka naman talaga? Yung sign, sa akin na lang yun kasi ang dami, basta ang dami, may color, may ganyan, mayroon pang about sa family. May mga inaantay akong may mga words. Basta ang dami. Miss Sarah, paano ka nakapag-decide na papalaot mo sa politics? Actually, we had no plans talaga na pumasok sa politics. Gusto lang namin talaga tumulong. Meron lang talagang isang situation na talagang napaisip ako na kailangan yata ako ng Pasig. May matanda na pumunta dito na kailangan niya ng operation sa Catarata. And sabi niya, ilang beses na siyang pabalik-balik sa City Hall. Wala siyang nakukuha kahit pamasahe. So, nung time na yon, parang binigyan ko lang siya ng konting tulong. Umiyak siya sa akin. Tapos sabi niya, tinuro ko ng City Hall na sa mayor's office, pumunta daw ako dito kasi mas makakatulong daw kayo sa akin. So, doon ako napaisip na, teka saglit, parang may mali. Di ba may mali? Actually, karamihan ganun. So, ang ginawa ko, ako na sumagot ng operation niya for Catarata. Na na-operahan naman siya. Yun lang ang medyo, doon ako talaga napaisip na, I think possible. Pero Ara, hindi mo nasagot kanina yung question na si Madam Sarah lang ang sumagot.
Hindi mo ba direktang kalaban si Vico pero nasa kampo ka ng kalaban niya? Actually, I don't really personally know Vico. Kasi si Bossing lang yung nakasama ko sa trabaho. So, kumaga wala ko talagang personal rin kay Mayor Vico. Kumaga si Ate Sara talaga yung binigay sa akin ni Lord para pasukin talaga itong public service. So ready ka naman katulad sinabi, suntok sa buwan, mabigat paderang kalab. Women empowerment. Yes, women empowerment. Babae naman. Madam Ate, meron kasi kaming parang naging impression with Pasig that Mayor Vico is doing well as a leader of Pasig. Actually, some other towns parang may inggit nga na sana taga-Pasig. Hearing you now, parang nagkakaroon kami ng meron bang kulang, meron bang mali? Siguro kasi I think the mayor focused more on good governance. Na medyo napabayaan yung health sector, yung ibang sectors na like education. So, yun yung siguro ang kasi I know from social media talaga na talagang very popular si Mayor. Pero talagang going down sa laylayan lalo, medyo doon tayo Hindi kayo lumaban, madam, hindi naman kayo sa mga black propaganda or kayo? No, yun nga, I did ask for a signature on a peace treaty, which he declined to sign. So, syempre gusto natin ng peaceful election, yung walang batuhan ng ayoko ng ganun. It's not our personality to throw mud at other people. So, yun yung hindi na sign ng peace treaty namin. Pero